Nandito na naman tayo sa gitnang silangan ngayon. Ako si Natasha Kirchuk at salamat sa patuloy ninyong panunood. Ngayon, ang hilagang bahagi ng Israel ay naghahanda para sa mas malaking papel sa pandaigdigang kalakalan. Mula Haifa Bay hanggang sa hangganan ng Jordan, nagsasanipwersa ang mga lokal na lider upang gawing mahalagang koneksyon ang reyon sa India-Middle East-Europe corridor. At nagpunta ako ron upang makita ng malapitan kung ano ang itinatayo. Panuorin ninyo ito. Hindi mo ito makikita mula sa kinatatayuan ko, pero 12 kilometro lang ang layo mula rito ang hangganan ng Jordan at Israel. Ito ang istasyon ng tren ng Beit Shean. Ang mga riles na ito ay umaabot hanggang sa lungsod ng Haifa. Pero ang pag-asa ay malapit nang ikonekta ng mga ito ang India hanggang Europa sa pamamagitan ng IMEC corridor na dadaan mismo sa istasyong ito. Ngayon ay nasa hilagang silangang bahagi tayo ng Israel sa Beit Shean at rehiyon ng Lambak ng mga Bukal. Maaring hindi pa ito isang pangunahing destinasyon ngayon, pero maaring magbago iyon kung maging realidad ang IMEC. Ang IMEC ay isang ambisyosong plano na ikonekta ang India sa mga pamilihan sa Europa sa pamamagitan ng gitnang silangan. At simple lang ang ideya. Ang mga kalakal ay maglalakbay sa dagat mula India papunta sa Gulpo, tatawid sa tangway ng Arabia sa pamamagitan ng tren, magpapatuloy sa Jordan at Israel at pagkatapos ay aabot sa Europa sa pamamagitan ng pantalan ng Haifa. At dito mismo sa Beit Shean, may isang napakahalagang nawawalang bahagi. Nandito tayo sa isang napaka-estratehikong lugar. At tayo ay nasa isang napaka-estratehikong lokasyon, katabi mismo ng hangganan ng Jordan. May kakayahan tayong maging isang inland port city, isang pandaigdigang sentro ng kalakalan, na siyang laging naging papel ng Beit Shean. Ito si Noam Juma, ang alkalde ng Beit Shean, isang maliit na bayan sa Israel na tinitirhan ng humigit kumulang 21,000 katao. At ang Beit Shean ay bahagi na ngayon ng Haifa Bay 53 Initiative na nagtitipon ng 53 munisipalidad sa hilagang bahagi ng Israel upang itulak ang panrehiyong pag-unlad at magkaroon ng papel sa hinaharap na IMEC corridor. Sa buong kasaysayan, ang Beit Shean ay isang lungsod kung saan dumadaan ang lahat ng trapiko sa rehiyon. Ang mismong hangganan ay 3 kilometro lang talaga ang layo. Pero para makarating sa George Jordan, kailangan pa nating magtayo ng dagdag na 12 kilometro ng riles ng tren. Napakalapit talaga. Pwede itong gawin bukas ng umaga. Ang riles ng tren na ito ay magbibigay sa atin ng napakaraming. Hindi lang ito tungkol sa ekonomiya, tungkol din ito sa seguridad, sa pinagsasalahang kultura at kapayapaan. Inaasahang 3 beses, lalaki ang populasyon ng Beit Shean sa loob ng susunod na 10 taon. At malaking bahagi nito ay dahil sa planong paunlarin ang IMEC corridor. Sa halip na ipadala ang lahat ng kargamento sa dagat paikot ng Arabian Peninsula at dumaan sa Suez Canal, maaring ilipat ang ilang kargamento sa lupa sa buong rehiyon. At ang bentahe ng Israel ay marami ng infrastruktura dito, kaya nagkakaroon ng trabaho at mga oportunidad pang ekonomiya para sa mga lokal. Pero nakikita ito ng alkalde bilang paraan para baguhin ang buong rehiyon. Noong bata pa ang aking ina. Nung bata pa ang aking ina dito sa Lambak ng Jordan, siya at ang kanyang mga kaibigan ay tumatayo sa gilid ng hangganan na ito. At ang mga kaibigan niyang taga-Jordan ay dumarating mula sa kabila. At sila ay nagsisigawan sa isa't isa. Nag-uusap sila at bumubuo ng tunay na ugnayan. At sa tingin ko, ang magagawa ng riles na ito para sa Jordan ay hindi rin magkaiba sa magagawa nito para sa Israel. Alam natin na sa huli, ang seguridad ay konektado sa mga pinagbabahaging interes. At kapag may isang bagay dito na interesadong protektahan ng lahat, talagang pinoprotektahan ito ng bawat isa. Gusto kong makita mismo ang hangganan, kaya nakipagkita ako kay Mayor Itamar Matias ng rehiyon ng Valley of Springs na dinala kami sa isang sonang militar na nakatagdang maging sentro ng transportasyon sa pagitan ng Jordan at Israel. Nasa timog silangan lang tayo ng Beit Shean sa hangganan ng Jordan. Ito ang rehiyon ng Valley of Springs. Ang nakikita mo sa harap natin ay ang Jordan Gate. Ito ay isang tulay na literal na tumatawid papuntang Jordan at dito dadaan ang ruta ng IMEC. Nakikita kong lubos itong hinarangan ng semento dito. Tama, siya ngayon ay nakaharang ito. Oo, sa ngayon ay nakaharang ito. Pero nandito tayo sa isang lugar na ang pangitain ay itinaguyod 30 taon na ang nakalipas ng mga dating leader ng Israel na sina Shimon Peres at Yitzhak Rabin at gagawin nating realidad ang pangitaing iyon. Itinayo ng Kwansyong Panrehiyon ang tulay na ito 5 taon nang nakalipas na talaga namang papunta sa Jordan pero wala pang tumatawid dito. Ang ideya ay magkaroon ng lugar kung saan magtutulungan ang dalawang panig. Isang sonang industrial sa panig ng Jordan at isang advanced employment zone sa panig ng Israel dito sa ating lugar na kasalukuyan naming isinusulong. May nakalaan ng budget para sa kalsadang dinaanan natin papunta rito na mag-uugnay sa sonang industrial. Paunlarin natin ang buong lugar para sa mga pabrika, mga sentro ng pananaliksik at iba pa. Ang inaasahan ay parehong mga manggagawang Jordanian at Israeli ang makakagamit ng tulay na ito para makatawid at makapagtrabaho sa mga pabrika sa magkabilang panig ng hangganan. Ito rin ay tumutugon sa bisyon ng IMEC dahil sa huli, ang buong koridor na nagsisimula sa India at umaabot hanggang Europa
ay dumadaan mismo sa lugar na ito. Ngunit may dahilan kung bakit bakante pa rin ang tulay na ito. Ito ay isang smoke grenade dito na pangunahing ginagamit para palabuan ang lugar na ito. Para sa seguridad, dahil may mga pagkakataon na may mga taong ilegal na tumatawid sa hangganang ito papuntang Israel. Sa hulesa na yon, ito ay isang sunang militar, tama? Kaya hanggat hindi pa nade-develop ang IMEC, hanggat hindi pa natatayo ang lugar na ito, mananatili itong panganib sa seguridad at kailangang manatili dito ang hukbo. Itinigil ang pag-unlad dito dahil sa seguridad at geopolitical na sitwasyon sa pagitan ng Jordan at Israel at sa hindi magandang relasyon na meron tayo noon. At ngayon, sa kabutihang palad, unti-unti na natin itong naiaahon mula sa pagkakabalaho. Nakasalalay lahat ito sa estado ng Israel. Handa na ang lupa para sa bidding. Gusto nang pumasok dito ng mga developer at kami bilang konseho ay sumusulong hanggat kaya namin. Handa na kami. Kailangan lang naming magsimula. Maaring malapit na ang infrastruktura pero mas mahirap buuin ang politika. Mahigit 30 taon nang may kasunduang pangkapayapaan ng Israel at Jordan pero lalong tumitindi ang tensyon ng relasyon nila ngayong may digmaan. Ang mga Jordanian na yon ay hindi talaga nakikipag-ugnayan sa amin sa anumang makabuluhang paraan. Mayroong sensitibidad sa politika at nasa gitna pa rin kami ng digmaan. Pero ito ay isang napakalaking oportunidad para sa ating regional na ekonomiya. Bawat araw na lumilipas ay nasasayang. Nandito na ang riles ng tren, nandito na ang tulay, at nandito na rin ang bisyon. Anong kulang? E di yung 12 kilometro na yon at ang political will para pagdugtungin ang mga ito.